matutulog at hindi naniniwala ako, hindi kayo matutulog dahil ang pag-uusapan natin ay patungkol sa Pasko. Sabi ng Genesis chapter 2 verse 8 to 9, Now, the Lord God had planted a garden, okay, in the east, in Eden. And there he put the man he had formed. Verse 9, the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Sa kalagitnaan ng hardin na itinayo at inilagay ng Diyos, okay, meron dalawang puno. Ano yung dalawang puno? The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Talon tayo ngayon sa Galatians chapter 4, verse 4 to 5. Sabi niya, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive the adoption to sonship. Amen. Ang mga tao, pag-apak ng December 1, nagiging busy na. Okay? Nagiging busy mag-decorate. May decoration na ba kayo sa bahay nyo? May Christmas lights na ba kayo? Sino yung wala pa? Aba, matindi. Di ba? Nagiging busy sa pag-iisip ng regalo at naghihintay ng 12-12. Mas mura. Mga 3 for 100 sa Lazada. Oh, shout out, guys. I know you. Okay? Nagiging busy sa mga iba't ibang schedule ng lakaran. Di ba? Dahil kaliwat kanan ang kainan. Amen. Sabi ko nga kay Pastora Shirley at kay Pastora Presi nung nakaraan na magkasama kami, pag hindi tayo tumigil, sabi ko sa kanya, sa kakakain, susundan ko yung pinrich ni Pastora Tin. Yung pinrich ni Pastora Tin nung nakaraan, steer well. Ang ipipreach ko sana, eat well. Di ba? Kakapangan me. Di ba? Buti naman may pahinga kami nung Biyernes. Nung Biyernes lang. Amen? So, kasi nagsimula na yung mga parties. Kaya nga sa umagang ito, hayaan po ninyo na paalalahanan tayo ng salita ng Diyos na huwag nating kakalimutan bakit tayo nagse-celebrate ng Kapaskuhan. Amen? Ang dahilan kung bakit dumating si Kristo nung unang Pasko at iniwan niya at hinubad ang pagiging Diyos at pinili na maging tao gaya natin. Amen? Pwede natin sabihin, or pwede niyong sabihin sa akin, Ate Carla, every Christmas, yan naman yung pinipreach niyo eh. Actually, every Sunday, alam ko na nga yung katapusan ng ipipreach niyo eh. Di ba? Familiarity can rob you of revelation. Alam niyo ba yon? Pagka, alam ko na yan, alam ko na yung katapusan na yan. Familiarity can rob you of revelation. Familiarity can rob you of understanding. Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Dahil familiar ka na. Okay? Dahil alam mo na yung mangyayari. Hindi mo na mamalayan, hindi ka na nagiging interesado. So, sa umagang to, alam niyo po ba, there is a reason why God left heaven and came down through 42 generations to the earth. Imagine, 42 generations to the earth. So there is a reason for Christmas. Sabihin nyo nga po, reason. Pero bago tayo pumunta sa tanong na bakit siya dumating, doon tayo sa how He came. Paano siya dumating? Dahil ang Diyos, alam natin, ikukwento ko sa inyo, okay, dahil alam ko, alam nyo na to, ang Diyos ng langit at lupa, kung iisipin mo, bababa dito sa mundo. Bababa dito sa mundo ng mga tao. Bilang isang baby.
Ididiin ko to sa inyo. Bilang isang baby. Naisip niyo po ba yon? Na-imagine niyo po ba yon? Alam niyo, kung ako yung Diyos, kung tatanungin niyo ako, kung ako lang at i-redeem ko ang mundo, okay, sa kasalanan nito, hindi ako darating dito bilang isang baby. No way. Okay? I will skip the process, the baby process. Hindi ako dadaan ng baby kung ako lang. Okay? Sawa ko na lang. Kasi ang baby lang yan. Pag-ikit niya at nakyutan kayo, pangandutan niya. Nangakarapat na rugo ng baby. Ay, ka-cute mo. Hanggang mabubusit na yung baby. Ay, nangakarapat. Di ba? Kukurutin nyo. Okay? Darating siguro ako nang kaya ko na yung sarili ko at hindi ko kailangan ng kahit sino. Pero, yung katotohanan ng pagdating ni Jesus dito sa lupa at nagsimula siya sa pagiging baby. Amen? Yung Diyos po, siya po ay Diyos ng may gawa ng langit at ng lupa. At darating siya dito bilang isang sanggol? Oh my goodness. Bakit hindi na lang niya in-skip, okay, yung lahat ng stages na yon at dumating siya dito bilang isang full-grown Jesus? Pwede naman. Diyos siya. Pero hindi niya ginawa. Pinili niyang dumaan sa proseso ng pinagdaanan mo para malaman mo na nauunawaan ka niya. You know what? Babies. Alam natin that babies cannot do much. Babies cannot do much. Babies cannot do anything at all. Nakakita na ba kayo ng baby? Can you shout amen? Babies cannot do anything at all. At ang baby is only good for two things. Dalawang bagay lang ang kayang gawin ng mga bata. Number 1, holding. Number 2, beholding. Number 1, ang kaya lang ng bata, magpakarga. Number 2, kaya niya lang tumingin sa'yo habang, butyo-butyo mo. Ano na mo kaya, gang mamainis na. Kaya lang ang pinakamahirap sa pagiging baby, umiiyak ka na. Sasaksakan ka ng dede, basa yung pampers mo. Diba? Hindi naman yun yung kailangan mo dahil umiyak siya, ang tao, sasaksakan niya ng dede para manahimik. Ang hirap maging bata. Diba? Hindi naman siya nagugutom, nagpapapalit siya ng diaper, pero dahil umiyak siya, sasaksakan mo ng gatas. At ang baby, ang kaya niya lang gawin is holding and beholding. Okay? At ang Diyos natin, hindi lang niya basta ibinigay yung sarili niya para sa humanity. But He came as a baby. Okay? Again, ang baby, magaling lang sa pagkarga, pagkinakarga, at magaling lang siya sa pagtingin at pagmamasid. He came as a baby. But maybe, here is the power. He wanted us to teach something in the elementary stages of His birth. Listen to this. Because you will become what you continually behold. Magiging ikaw kung sino ang lagi mong pinagmamasdan. Kung sino ang lagi mong pinapanood. Kung sino yung lagi mong sinusundan. Kaya dumating siya dito bilang isang baby para bumalik tayo doon sa basic of beholding Him. Yung tumingin tayo sa Kanya, yung i-focus natin yung sarili natin, yung mata natin sa Diyos Ama, yung ating paningin, yung anuman yung kabisihan dito sa mundo, huwag maaapektuhan yung focus mo sa talagang dahilan kung bakit ka nandito. Amen?
Dahil the moment, nung time na yon, na nagfo-focus si Jesus bilang baby sa kanyang mga magulang, alam natin, hindi siya pinabayaan ng mga magulang niya, lahat ng pangangailangan niya pinrovide. And this is the elementary teaching ng pagiging baby ni Jesus. Na sa pagtingin natin sa Diyos, sa pag-focus natin ng ating mga mata sa Diyos, isa ang sigurado, hindi kanya pababayaan. Amen? Ang question now is, kailan tayo nag-post at in-appreciate lang natin, gaya ng baby na to, yung kabutihan ng Diyos, yung pag-ibig niya para sa atin? It's like, yung tao kasi ngayon, ang daming kabisihan. Amen? Masyadong maraming focus. Kaya minsan nakakalimutan natin ma-appreciate yung mga maliliit na bagay sa buhay natin na parang isang baby na na-amaze sa hawak lang ng tatay niya at nanay niya sa kanya. Sa panahon ngayon, konting galaw lang ng tao, napakabilis mawala ng focus. Naniniwala ba kayo doon? Ang bilis mawala ng focus. Napakabilis mawala ng focus dahil sa mga iniisip nilang alalahanin. Okay? May bagong update ba si Shopee? Tutunog lang yung cellphone, titignan. Di ba? Bakit kaya hindi kayang mag-focus ng mga tao ngayon? Kaya nga pinaalalahanan tayo ng Diyos sa umagang ito. Sabi ng Psalm 27 verse 4 to 5 sa King James Version, sabi ni David, "One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple." Alam ni David John, that there is power in just listening, in just gazing upon the beauty of the Lord. Why? Because sa pag-focus niya sa Lord, there comes faith. Sa pakikinig niya sa Lord, sa pakikinig niya sa kanyang Ama, there comes faith. Faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing the Word of God. Amen? What you behold, you will become. Talon tayo sa John chapter 1 verse 14. Kaya nga sabi niya dyan, "And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth." At diyan makikita natin, dinrap ni diyan yung Christmas sentence na the Word was made flesh and dwelt among us. Ito yung isang dahilan kung bakit sineselebrate natin ang Pasko. That the Word became flesh and dwelt among us. Amen? Nabigyan ng dahil sa Word na yan, ng dahil sa pagdating ni Jesus nung unang Pasko, okay, binigyan tayo ng assurance na, hey, huwag kang matakot. Huwag ka nang matakot. Huwag ka nang malumbay. Andito na ako. Yun yung assurance ng Diyos. Kaya lang iniisip ko, ano kayang pakiramdam nung unang gabi na yon na pinanganak si Jesus at makita siya sa flesh? Imagine niyo kayo yung mga nandun. First time nyong nakita si Jesus at alam nyo na siya yung tagapagligtas. Ano kayang mararamdaman nyo? Ano kaya yung excitement na meron kayo habang papunta kayo doon? Kayo pa nga lang na mga magiging magulang. Di ba? Yung mga lolo, wag na yung mga lolo na lang. Tsaka yung mga lola, di ba? Pag hindi pa lumalabas yung mga apo ninyo, masayang-masaya na kayo. Pag narinig niyang lumabas yung mga apo ninyo, aba, kahit siguro wala kayong tulog, pupunta kayo ng ospital para silipin lang anong itsura at kanino nagmana. Ay, kalupa na yan. Karukat na! Yung mga naririnig ko, di ba? Ano kayang pakiramdam nung unang gabi na yon nung pinanganak si Jesus at makita siya sa flesh? And you know what?
Yun yung story ng humanity. Yun yung dahilan kung bakit tayo ngayon nagse-celebrate ng Pasko. Na ang Diyos ay nagkatawang tao. Pag tinignan natin yung Pasko, titignan natin yung istorya ng Pasko. We all know, we celebrated Christmas every year. Okay? Ang Pilipino nga, mahaba yung pagse-celebrate niya ng Pasko. September pa lang, lumalabas na si Jose Marichan. Diba? Sumisilip na sa Facebook. Ano ba yan? Yung iba hinahagis pa sa eroplano. Ginagawan ng memes na kung ano-ano. Hindi ko alam, ang gagaling ninyo, no? Diba? Yung iba pinapasilip sa kung saan-saan. Kawawa naman si Jose Marichan. Diba? So, kailangan nating maunawaan that the Christmas story and the Christmas scene, yung Bethlehem scene, is just a scene in the full story of humanity. It is just a scene. Part lang siya, pero hindi siya yung buong istorya. But, Christmas is an answer to a problem that occurred in the book of Genesis. Uulitin ko. Christmas is the answer to the problem that occurred in the book of Genesis. Okay? Ito yung pinag-celebrate natin ngayon. But, how can we understand the answer if you've never wrestled with the problem? Kung hindi natin alam ang problema. Gaya ng sabi natin, kailangan natin maunawaan na ang Pasko ay isa lang sa senaryo ng istorya sa buong humanity. Okay? Hindi ito yung buong storya. And Christmas, ito lang yung kasiguruduhan na ang kasagutan ay nandyan na. Okay? Kaya yung dahilan, kaya binasa natin yung Book of Galatians kanina, okay, para maunawaan natin na wala tayong Book of Galatians ngayon kung hindi nangyari yung Book of Genesis. Okay? Wala tayong Book of Galatians kung hindi nangyari yung sa Book of Genesis. Because in the fullness of time, sabi ng Galatians, okay, in the fullness of time, Jesus came. And Christmas is the vaccine to the disease of sin that started in the book of Genesis. Christmas is the vaccine to the disease of sin that started in the book of Genesis. At hindi mo maa-appreciate yung gamot, yung vaccine, nang hindi mo naiintindihan yung lalim ng sakit na meron ka. Amen? Hindi mo maa-appreciate yung liwanag, yung ilaw, kung hindi mo alam at hindi mo na-experience ang mamuhay at kung gaano mamuhay sa dilim. Hindi mo alam paano mamuhay ng kumakapa at walang light. Hindi mo alam. Di ba? Hindi natin alam. Hindi mo fully maa-appreciate ang Pasko, yung ginawa ni Jesus nung unang Pasko, nang hindi natin naiintindihan kung gaano kasakit ang pwede nating sapitin ng dahil sa bunga ng ating mga kasalanan nung dumating si Jesus. Yun yung power ng unang Pasko. Dadahan-dahanin natin. Papasok na tayo. Okay? Alam niyo po ba, hindi natin makikilala si Joseph and even si Mary, or kung hindi dahil kay Adan at kay Eva. Okay? Yun yung power of Christmas. Dahil kailangan nating bumalik at kailangan nating maunawaan yung lalim ng naging problema para ma-appreciate natin yung ginawang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Amen? Hindi natin ma-appreciate yung pagtawag ng Diyos kay Mary nang hindi natin nauunawaan kung anong ginawa ni Eva. Amen. Pumalakpak nga lahat ng tulog na. Muli na ako. Bahala kayo, Ken. Karanundanan, karimla.
ipapatudtod kayo. Di ba? Hindi, naniniwala ako, nakikinig naman kayo. Benefit of the doubt ang tawag doon. Naniniwala, excited lang. Nagulat lang kayo. Huwag kayong mag-alala, walang judger dito. Okay? So, if we do not understand what happened in Genesis, binibigyan ko po ng introduction yung pag-aaralan natin dahil papasok po tayo sa isang pag-aaral. Okay? If you don't understand what happened in Genesis, you won't understand the fullness of what He did when He showed up that night in Bethlehem. Hindi mo maiintindihan yung pagdating niya sa Bethlehem bilang isang baby kung hindi mo nauunawaan yung totoong nangyari sa Genesis chapter 3. Gusto niyo bang malaman yung first Christmas verse? Gusto niyo ba? Genesis chapter 3 verse 15. Dito makikita natin yung pag-uusap ng Diyos at ni Eve. Pero bago yon, punta tayo sa verse 3, chapter 3, verse 13. Sabi niya, Then the Lord God said to the woman, What is this that you have done? At nung oras na yon, si Eve ay nagkasala na. Si Eve ay nagkamali na. Si Eve ay na-stumble na. Okay? Nagkamali na siya at si Adan. At pagdating sa verse 15, sabi ng Diyos, kahit na nagkamali na sila, sabi ng Diyos kay Eva at saka doon sa serpent na nandoon na nag-trick sa kanila, then the Lord God said to the woman, okay? Sabi niya, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed, yung seed ni Satan, and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. At ito po ay isang pangako. Okay? Na sa kabila ng kanilang kasalanan, sa kabila ng kanilang pagkukulang, sa kabila ng oras na yon, ay pagkakamali nila, andoon agad yung solusyon ng Diyos doon sa naghawa nilang problema. Di ba mga parents, ganyan kayo? Amen? Ang nakakatuwa dito, okay? Why in the world kakausapin ng Diyos si Eva at sasabihin niya sa babae, your seed. Why? Your seed is going to crush the heel of the serpent. Why? Kung kayo po ay hindi absent, sino dito yung nag-take ng biology? Kung kayo po ay hindi absent nung time na nagtuturo yung teacher nyo, we know that women do not have seed. Amen. Wala. Pero ang Diyos, tinignan niya ang babae. Uulitin ko. Ang babae, the girl, the woman, they do not have seed. Girls, we do not have seed. Wala. Pero ang Diyos nung oras na yon, tumingin siya sa babae at ang sinabi niya, your seed. Your seed is going to crush the heel of the serpent. Paano magkakaroon ng binhi ang isang babae? Okay? Gusto niyong malaman paano siya nagkaroon ng binhi? Matthew chapter 1 verse 18. Ganito ang pagkakapanganak kay Jesus. Nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu. At hindi sa pamamagitan ng kahit sino. Dahil hindi po kailangan ng Diyos ng tulong ng tao, ng binhi ng tao. Dahil ang binhi po ng tao nung oras na yon ay contaminated na. Okay? Contaminated na. At ang kailangan natin, nung oras na yon,
para tayo ay maligtas at para mabayaran ng ating mga kasalanan ay isang buhay na uncontaminated, isang buhay na blameless, isang buhay ng walang bahid kasalanan. At hindi si Mary yon at hindi si Joseph iyon. At nung oras na yon, sa Genesis chapter 3 verse 15, kausap ng Diyos si Satanas at si Satanas at wala pa kayo doon, si Eva. Okay? And God gave a promise. Huwag po kayong mawawala. Okay? Huwag kayong mawawala. And God gave a promise. Pero nung oras na yon, nakatingin ang Diyos hindi sa oras na yon. Nakatingin ang mga mata ng Diyos 4,000 years in the future kay Mary. Nakita niyo yung kapangyarihan ng Diyos? He will speak something generationally. Iniisip ni Eve nung oras noon ay magiging anak niya. Di ba? Pero hindi siya, kundi sinasabi niya ay si Mary sa mga angkan ni Mary. 4,000 years in the future. Okay? And Mary was gonna give birth to the Savior of the world that's gonna crush the head of the serpent. At nung oras na yon, siguro excited si Eve. Kasi, seed. Okay? But, after 4,000 years. Ganoon ang Diyos. Ganoon ang Diyos. Yes, He gives a promise. Pero yung Christmas story within it, it is a proof positive that the promises of God are worth waiting for. Na yung mga pangako ng Diyos, kahit gaano sila katagal hintayin, they are worth waiting for. Why? Hindi ka naghihintay sa wala. Pag ang Diyos ang nangako, hindi man ngayon, pero sa tamang panahon niya na marireceive mo to, sa ayaw mo at sa gusto, mangyayari ito sa'yo. Hindi tayo naghihintay sa wala. May promise ang Diyos sa bawat isa. He gave us a promise. But you have to be willing to wait for that promise to come to pass. Huwag kang magmadali. Huwag mong madaliin ang Diyos. Yun yung exciting part ng Christmas story. The people waited for 4,000 years para mangyari yung pangako ng Diyos mula Genesis at mangyari ito sa New Testament. Kaya nung sinulat ni Paul yung Galatians, sabi niya, Galatians chapter 4 verse 4, but when the fullness of time, sabi niya sa isang version, at sa isang version sabi niya, at the set time. Okay? Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak. Hindi siya na late, hindi siya nauna, kundi na ipadala niya si Jesus sa tamang panahon na kailangan niyang dumating. Bumaba siya at nagkatawang tao. Amen? Yung pagliligtas ng Diyos sa atin, naka-blueprint na. Tapos na, actually, nangyari na even before the foundation of the earth. The Lamb was already slain. Kaya nga, huwag kang malungkot. Huwag kang malumbay. Amen? Huwag kayong malungkot. Kung may mga bagay kayo na gusto kayong mangyari sa buhay nyo, pero hindi pa nangyayari, huwag kayong malungkot. Huwag ganon. Amen? Hindi tayo malulungkot. Bawal malungkot. Amen? Bawal malungkot. Huwag kang malulungkot. Kailangan mo lang magtiwala sa Diyos. Amen? Na kung may binigay siyang pangako sa'yo, sigurado
mangyayari yon sa buhay mo. Hindi man ito dumating doon sa oras na gusto mo, pero sure ako, sinabi ng Biblia, it will come to pass. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Tapat ang Diyos na nangako sa inyo, kaya huwag kayong malulungkot. Amen. Ngitian mo nga yung katabi mo at sabihin mo, huwag kang malulungkot. Amen. So pag tinignan natin yung Christmas story, hindi lang tayo nakatingin sa answer. Magre-rewind tayo ng senaryo, bakit kailangan mangyari itong solusyon ng Diyos para sa tao? Because you really cannot appreciate the answer if you do not know the fullness of the problem. Hindi mo malalaman yung kagandahan ng kasagutan nang hindi mo naiintindihan yung problema. Amen? And the problem started in Genesis. Andyan pa ba kayo? Pumalakpak nga lahat ng nakikinig pa. Kukwentuhan ko kayo. Magkwentuhan, hindi ako magtuturo ng matagal, pero magkukwentuhan lang tayo ngayon. Okay? Dahil gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo. Alam natin lahat, yung problem nag-start sa Genesis. At alam natin lahat that God created man out of the very dirt of the earth. Hiningahan niya ito, pinormahan niya ito, okay? At hiningahan niya, nagkabuhay. At alam natin ng storya, sabi ng Diyos, hindi maganda sa lalaki na mag-isa. Kailangan niya ng kapartner. Ginawa ng Diyos, pinatulog ng Diyos si Adan. Okay? At parang clay, kinuha sa tadyang. I want you to imagine the scenario para makakonect kayo sa akin. Kinuha sa tadyang. Okay? Kinuha siya sa tadyang at pagkatapos hinulmahan at naging tao. So paggising ni Adan, napasigaw siya ng mga misis, ay mga asawang lalaki, anong sigaw sa umaga? Hindi na makasigaw yung mga asawa niyong lalaki. Di ba? Yung paggising ni Adan, nakita niya si Eva, napahaleluya siya. Hallelujah! Bakit tumatawa kayo? Hindi ko alam ba't natatawa ako. Napahaleluya siya kasi may kapartner na siya. Oy, ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo. Napapahaleluya pa ba kayo? Yung paggising mo, ay, ikaw pala. Bahala kayo. Okay? So, nagising si Adan. Okay, napasigaw siya. Wow! Oy, napawaw si Adan. Huwag kayo. Napawaw si Adan. And listen. Nilagay sila ng Diyos sa isang garden. Again, nilagay sila ng Diyos sa isang garden. And that garden, a garden full of trees. Kung makikita nyo dyan. Okay? Sa Genesis, mababasa nyo yan sa Genesis chapter 2, verse 8 to 24. Pero hindi natin babasahin dahil ito ay istorya. Okay? Pero, sabi ng verse 9, the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground. Trees that were pleasing to the eye and good for food. So, inilagay ng Diyos ang tao sa gitna ng hardin na punong-puno ng iba't ibang klase ng puno. Hindi sinabi ng Diyos, pero lahat ng klase ng puno. At alam nyo ba, yung garden ay nasa Eden. Kaya tinawag siyang Garden of Eden. And Garden of Eden was God's original gift to man. Yun yung original
na regalo ng Diyos sa tao. So, iniligay ng Diyos ang tao sa Eden. At pag pinag-aralan niyo po ang Biblia, ang Eden ay napakaraming ibig sabihin. Pero dalawa sa ibig sabihin nito na nabasa ko is presence of God and open heaven. Doon nilagay ng Diyos si Eva at Adan. Okay? At nung panahon na yon, listen to me, okay, ang trabaho lang ni Eva at ni Adan ay maglakad sa Garden of Eden ng hubot-hubad. Dahil hindi nila alam na nawala silang sa plot. Okay? Mag-worship sa Panginoon, kumain ng mga bunga ng puno na nandoon. Okay? At nakakatuwa, at gustong-gusto ko yung mindset ng Lord. Gusto ko talaga yung mindset ni Lord. Okay? Sa paglalagay niya sa tao sa Garden of Eden. Why? Kasi meron itong significant meaning. Listen to this. Hindi hinanap ni Eva at ni Adan yung Garden of Eden. Tama? Hindi sila naghirap. Hindi nila pinaghirapan. Hindi sila nag-hide and seek. Inilagay sila ng Diyos doon. Bakit importante ito? Kasi ito yung ginagawa ng Diyos. God, listen, God will always create an environment first. Whoa. God will always create an environment first. And then He will put the creature He created in the environment. Nakuha niyo po? Inuuna lagi ng Diyos, matalino ang Diyos. I like His mindset. Inuuna lagi ng Diyos yung lalagyan bago yung laman. Why? Because the environment always precedes creation. Uunahin niya yung environment, tapos ilalagay niya yung creature para mag-flourish. I-flourish yung environment, mag-grow doon sa environment na paglalagyan sa kanya. Try mo. Try ninyo. Alisin mo sa environment kung saan siya inilagay ng Diyos, yung creature na inilagay ng Diyos. Mamamatay ito. Amen? Ito yung Diyos natin. Hey, ito ang Diyos natin. Lagi niyang sineset up, una, yung pagpo-provide ng pangangailangan natin. Laging inuuna ng Diyos na i-provide yung pangangailangan mo bago ka dumating. Amen? Kaya nga mahalaga yung environment. Why? Dahil mula Genesis, itinuturo sa atin ng Diyos na ang environment ay mahalaga para sa survival ng isang creature. Kuha nyo? Kaya nakakatuwa na kinreate ng Diyos ang Garden of Eden. The presence of God. Inilagay niya doon si Eva at Adan. Ibig sabihin, okay, ang tao ay kailangan nandoon sa presensya ng Diyos. Because the environment always takes precedence over the creation. Isipin nyo. Bibigyan ko kayo ng pag-iisip ngayon. Kinreate ng Diyos ang lupa. Una niya, kinreate ang lupa. Makinig po kayo. Okay? Pagkatapos ng lupa, inilagay niya yung puno. Okay? Inilagay niya yung puno. Nilikha ng Diyos ang dagat. At pagkatapos niyang likhain ang dagat, inilagay niya ang isda. Kinreate niya ang langit. At pagkatapos inilagay
Listen, kung tatanggalin mo ang puno sa lupa, anong mangyayari? Matutuyo to. At hindi kalaunan, mamamatay ito. Pag tinanggal mo yung isda sa dagat, mag-Harlem Shake yan. Di ba? Kaya nga yung mga binibili nyong isda sa palengke, anong ginagawa nyo? Nilalagyan nyo ng tubig. Bakit? Kasi ang environment ng isang isda ay sa tubig. At pag nag-Harlem Shake yan, malapit na yung matigok. Okay? Anong gagawin nyo? Dahil mamamatay na yan, kakainin nyo na lang. Di ba? Pag ang stars, okay, tinanggal mo sa sky, humanda ka. Dahil magkakaroon ng meteorite, right? Okay? At magfa-function ang mga stars, mamamatay ito. Kaya nga, pag inalis mo ang tao sa presensya ng Diyos, ang tao ay magmamalfunction at mamamatay. Wow. Why? Because we were created to be in the presence of God. Doon ka kinreate ng Diyos, hindi sa kung saan-saan paman. Kinreate ka ng Diyos sa presensya niya at para sa Kanya. Kaya pag ang tao nawawala, nagmamalfunction siya at hindi niya nawamalayan, yung wala siya ng buhay. Okay? Kaya nga napansin nyo, pag nasa church kayo, gumagaan yung pakiramdam ninyo. Kasi kasama nyo yung mga kagaya nyong mga creature at nasa iisang presensya kayo ng Diyos. Why? Kasi mahalaga ang surroundings. Mahalaga yung mga taong kasama ninyo. Nagkakaunawaan po ba tayo? Okay? Napakahalaga na tayo ay makita natin at ma-realize natin na tayo ay kailangan nasa presensya ng lumikha sa atin. Why? Because we can only survive when we are in the presence of God. So, inilagay ng Diyos, okay pa po ba kayo? Pagising nyo bukas ng umaga, mag-hallelujah kayo sa mga katabi nyo, ha? Bahala kayo. So, inilagay ng Diyos ang tao sa Garden of Eden. Okay. Masaya na. Kaya lang, merong dalawang puno sa gitna. May dalawang puno sa gitna. Yung dalawang puno na yon ay yung tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. At sabi sa Genesis chapter 2 verse 17, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat, you will surely die. Pwede niyong kainin lahat. Yung tree of life, pwede mong kainin yan. Eat all you can. Gawa kang samji, bahala ka. Go! Maliban sa punong ito, sabi ng Diyos, na nagbibigay ng pagkakaalam sa masama at mabuti. Alam nyo, nung wala pa ako sa Diyos, nasa Diyos na pala ako nun. Nung wala pa tayo sa grasya ng Lord, okay? Pastor Rolly, meron akong tanong. Pumasok sa isip ko to. Lord, sabi ko, sa dinami-dami ng pwede mong paglagyan ng puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama, bakit mo ito nilagay sa tree of life? Sa katabi. Kasi sabi, magkatabi. Bakit mo inilagay sa tabi ng tree of life? Tapos lahat ng puno
doon pwedeng hawakan. Pwede akong kumain ng bunga, maliban sa isa. Sabi ko sa Lord, Lord, ote mo na yamuli ko. Di ba? Ote mo na yamuli ko. Alam naman natin, pag tao ang pinag-uusapan, pag sinabi mong wag hahawakan, wag, pagtalikod mo, tao, wag mong kakainin yan, ha? Pagtalikod ng nanay mo. Tao, why Lord? Lalo na yon, sabi ko, nung mga time na yon, yun yung puno na pwedeng makapagpahamak sa tao. Lahat ng kaguluhan sa mundo, lahat ng kasamaan sa mundo, lahat ng mga nangyayaring hindi maganda sa mundo, dahil sa pagkain, sa punong yun. Why would he put that tree and tell them, do not eat from it? Nagbablog ba si Lord? Di ba? Sino dito yung nabibigyan ng advance na regalo? Sino po dito yung na-try na mabigyan ng advance ng regalo? Wala? Wala? Meron akong kaibigan, every year, okay, binibigyan ako noon ng advance na regalo. Sabi ng tao na yon, last year, every year simula nung nakilala ko yon, sabi ng tao na yon, December 18, natatandaan ko kasi hindi ako tumupad sa usapan. Sabi ng usapan namin, December 18, binigay niya yung regalo. Sabi niya, sa December 25, buksan mo. Doon mo buksan. Si Carla ba naman? Di ba? Okay, 18 binigay niya, 25 mo buksan, ha? Carla ba naman? Alright. Pag-uwi ko, alright. Nung wala ng tao, binuksan ko. Alright. Di ba? Binuksan ko yung regalo at tinignan ko. Di ba? Pero pagkatapos na nakita ko, binalik ko ulit. Lagay ko sa malit namin na Christmas tree. Sabi nga ni Kuya Mon, mulang. Di ba? At yung tao na nagbigay nun, wala siyang magawa. Wala siyang nagawa kasi hindi niya naman nakita na binuksan ko eh. Pero, yung issue doon is yung timing. Yung issue is wala doon sa kaibigan ko na nagbibigay sa akin. Dahil yung kaibigan ko na yun, consistent yun. Never siyang nag-miss ng mga okasyon na hindi ako binibigyan ng regalo. Ang issue is yung time and trust. Okay? So kailangan kong magtiwala na yung kaibigan ko na yun ay binigyan ako ng isang mabuti at maayos at the best na regalo. At pagdating ko sana ng 25, mas maa-appreciate ko sana yung yung regalo. Kaya lang, hindi ko sinadsad. Ama, binuklat ko agad. 18 pa lang, ama, binuksan ko na. Binuksan ko na. Pero, yung violation ko ng pagbubukas ng regalo ay nagpapatunay, inaamin ko naman to, nagpapatunay ng kakulangan, ng tiwala sa kabutihan niya. Para bigyan ako ng regalo, okay? At buksan ko ahead of time. Ito yung trick ng kaaway. Okay? The enemy will always try to convince you to get what yours. Itatry niya na i-convince ka na kuhanin mo yung para sa'yo. But sometimes, at the wrong time, in the wrong way. Minsan, sa maling panahon at sa maling paraan. Amen? At pag nakuha mo yung gusto mo sa maling oras, sa maling panahon, at nagkaroon ng problema, mai-stress ka. Doon i-convince tayo ng dyablo to distrust the goodness of God. Iisipin niya, isisingit niya sa iyong kaisipan,
Hindi naman totoo yung pangako ng Diyos, blessing ng Diyos sa yan. Ba't ngayon ganyan yung nangyayari, nai-stress ka? Hindi siya mapagkakatiwalaan. See? Yaan yung dahilan bakit yung tree ng knowledge of good and evil ay kailangan nasa Garden of Eden. Yung dahilan kung bakit nasa Garden of Eden yan ay dahil ang Diyos ay hindi lang nagpunta dito mula langit para makarelate sa atin. Listen to this, patapos na ako. Kundi para maunawaan tayo. Hindi lang yun. Nagkaroon ng pagkakatawang tao si Jesus dahil nais niya na magkaroon tayo ng true love and relationship sa Kanya. Gusto niyang iparalas sa inyo yung true love. Amen? At hindi niya tayo kinreate na gaya ng mga robots. Okay? Nagagawin lahat ng sasabihin niya. He wanted a relationship. Amen? At alam niyo po ba, ito yung pinatunayan ng Diyos sa atin. Love, listen, love is only proven in options. Love is only proven in options. Kung yan lang yung puno at wala nang ibang puno, okay? Adam and Eve would have never had an opportunity to show their love, their response to God's love for them. But it was their refusal to go to that tree. Yung refusal nila, yung paghindi nila sa pagtapak, paglapit, paghawak, pagkain ng tree na yon, okay? Doon nila napapatunayan na nagre-respond sila positively sa pag-ibig ng Diyos sa kanila. And they honor the word of God to not to eat from that tree. Tandaan niyo po to. Uulitin ko. You cannot have love without options. Kaya kailangan na andun yung mga punong yon. Dahil yung tiwala mo at yung pag-ibig mo ay mapapatunayan mo sa oras na ikaw ay mamimili na. Isa sa reason bakit andoon yung mga puno na yon ay para ma-exercise yung free will ng tao. Amen? Ayaw tayong gawing robot ng Diyos. Maliban doon, isa sa pinakita ng Diyos habang inaaral ko ito is para ma-exercise ng tao yung pag-ibig na nilagay ng Diyos at ipinaranas ng Diyos sa'yo. Amen? Tandaan nyo to. Ang love mo sa isang nilalang ay napapatunayan hindi lang ng pag-oo mo sa Kanya, kundi ng pag-hindi, pag-no mo sa maraming bagay na pwedeng makapagpasira ng tiwala at pag-ibig ninyong dalawa. Just by what you say yes to, love is also proven by what you say no to. Kaya nga inilagay ng Diyos ang dalawang punong ito sa gitna ng garden because He wanted a love relationship with us. Sino po dito yung may asawa? Sige, nandiyan yung mga asawa nyo, bahala kayo. Magkakaalaman na tayo! Sino dito yung may asawa? Okay. Alam niyo po ba, nabasa ko to. Mahilig ako magbasa ng book and articles. Alam niyo po ba, nung nagsabi kayo ng I do sa asawa nyo, hindi lang kayo nagsabi ng I do sa kanya. Nagsabi din kayo ng I don't sa 6.5
billion in the world. Amen. Because love is not just proven by what you say yes to, it is also proven on what you say no to. Hindi yung yes tayo ng yes. Si Lord hindi naman yes ng yes. Hindi ganon. Kaya maraming artistang naghihiwalay. Mga umiyak-iyak dyan. Hindi nila naiintindihan. Okay? Hindi nila naiintindihan na ang totoong pag-ibig ay yung pag-yes sa taong mahal mo at no sa mga tao na pwedeng makasira sa inyo. Kaya nga ang Diyos, gusto niya ng relationship sa atin. Kaya niya nilagay yung tree of life and tree of good, of the knowledge of good and evil dun sa gitna. Kaya na nilagay yung tree na yon at sinabing, wag! Don't touch it. Why? Dahil gusto ng Diyos na magtiwala si Eva at si Adan sa kabutihan ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos sa kanila. Na mag-respond sila positively doon sa sinabi ng Diyos sa kanila na don't. Ganoon din sa atin. Ang mensahe po ng Diyos sa umagang ito ay napaka-simple. Are you still here? Na ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. And you can trust His timing in your life. Kahit na minsan iniisip natin, sana dumating na ng mas maaga yung pinagpe-pray ko. But Christmas proves that the greatest promises are worth waiting for. Yung masasarap sa pakiramdam, they are worth waiting for. For 4,000 years, naghihintay sila ng tagapagligtas. Marami yung nawalan ng pag-asa. Pero isang gabi sa Bethlehem, the promise that was made 4,000 years earlier came to pass. At heto yung gusto ko sa Diyos. Kahit na nung oras na yon, si Eva at si Adan ay nagkamali. After nilang kainin yung bunga na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama, here comes Jesus. Here comes Jesus through 42 generations. And He offers us another tree. At dahil nung nasa Garden of Eden sila, kinain nila yung bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama, namatay sila. Spiritually, even their bodies nagkaroon ng kamatayan. At nung oras na yun, nawala yung connection, yung communion ng tao sa Diyos dahil sa kanilang pagkain mula sa tree na yun. But here comes Jesus. At nagtayo siya muli ng panibagong puno. And this is the power of God's love and the power of the cross. Dahil pinatunayan niya na anuman ang mangyari, pipiliin ka niya araw-araw. Pipiliin niya na ibalik tayo sa presensya at pag-ibig niya kahit kapalit nito ay buhay niya. Kahit kapalit nito ay bunga ng nag-iisa niyang anak. Kaya naman, si Jesus ay hindi lang naparito para mabuhay. Siya ay naparito para mamatay. And you know what? Love is only proven in options. At pinatunayan yon ng Diyos sa pagbaba ni Jesus dito. Pinili ni Jesus na hubarin ang pagiging Diyos niya at magkatawang tao. Pinili ni Jesus na maranasang masaktan mula sa mga ginagawa
ng taong pangungutya sa kanya. Pinili ni Jesus na iwanan ang kanyang trono para abutin tayo. Kung ang pagkain ng bunga ng puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama ay naging daan para tayo ay mapahamak. Sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ang pagdating naman ni Jesus dito sa mundong ito, nung unang Pasko, ay simula ng isang buhay na mapayapa, isang buhay na may assurance, isang buhay na pag tinanggap mo yung tinapos niya sa krus ng Kalbaryo, I assure you, walang makapaghihiwalay sa iyo sa Ama. Mga magulang at mga kapatid, nawalan tayo ng buhay sa pagkain ni Eva at ni Adan sa bunga ng puno. Pero sa pagbaba ni Jesus, bumaba din ang buhay. Sa pagbaba ni Jesus, bumaba ang pag-ibig. Sa pagbaba ni Jesus, bumaba ang pag-asa. Sa pagbaba ni Jesus, bumaba ang presensya ng Diyos. Sa pagbaba ni Jesus, bumaba ang the best ng heaven. At ang ino-offer niya sa atin, nang dahil sa pagkakasabit niya at pagkakamatay niya sa krus, ay isang buhay na ganap at kasiya-siya. Christmas is the answer to a problem that occurred in the book of Genesis. Therefore, Christmas is all about God's promise of redemption to mankind. Alam nyo, mapalad tayo ngayon. Come on, palakpakan natin ang Diyos. Mapalad tayo ngayon, ngayong nasa bagong tipan na tayo, dahil ang presensya ng Diyos, hindi mo lang inaapakan. Dahil ang presensya ng Diyos, para hindi na kayo mapaghiwalay, nananahan na siya ngayon. At dahil nasa iyo ang presensya ng Diyos ngayon, saan ka man magpunta, open ang heaven sa'yo. Christmas is all about Jesus, His choice of loving us and choosing us over and over again. And ang totoong nagsabi sa atin na pipiliin ka araw-araw ay hindi si Daniel Padilla, kundi si Lord. Ang sabi ng Lord sa umagang ito, Christ Ambassadors, pipiliin ko kayo araw-araw. Mahal tayo ng Diyos. To God be all the glory.